Sa buhay Kristiyano, isa sa pinakamalaki at palaging banta na kinakaharap natin ay hindi laging ang hayagang pag-uusig mula sa labas ng mundo, kundi isang mas tuso at mapanlinlang na panganib na nagmumula sa loob mismo ng nakikitang simbahan. Ito ang panganib ng maling turo. Sa totoo lang, ito ay isang espiritual na lason, madalas nagkukubli bilang isang bagay na mabuti, isang bagay na bago, isang bagay na mas kaakit-akit kaysa sa simple at hindi nagbabagong katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga aral na ito ay maaring dahan-dahang pumasok sa ating mga puso at isipan, dahan-dahan tayong ilayo sa dalisay na debosyon kay Kristo na dati nating pinahalagahan. Paul, ang apostol, ay paulit-ulit na nagbabala sa unang iglesia tungkol dito. Inihalin tulad ang mga bulaang guro sa mababangis na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ang panganib na ito ay totoo pa rin para sa atin ngayon, marahil mas totoo pa. Ang mga ideya ay maaring kumalat agad sa buong mundo, umaabot sa milyon-milyon sa isang pindot lang. Ang daya ng maling aral ay madalas na nasa pangako nito ng mas madaling daan o mas kaaya-ayang bersyon ng Kristyanismo. Maari itong mag-alok ng kalusugan at kayamanan, maliitin ang pagiging seryoso ng kasalanan, tanggihan ang manatatanging pahayag ni Hesukristo bilang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Ang mga mensaheng ito ay nakakaakit dahil umaapela ang mga ito sa ating makalaman na pagnanasa at sa ating pagmamataas. Ang Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia ay gumamit ng isang nakakagulat na matinding termino upang ilarawan ang nangyari sa kanila. Tinanong niya, "O mga hangal na taga-Galatia, sino ang nanggayuma sa inyo? Nanggayuma isinailalim sa isang spell. Nanggayuma nabighani at nabihag. Nanggayuma hanggang sa mawala ang sarili. Hindi lang nagkamali o mali ang impormasyon. Isang uri ng espiritual na hypnosis. Isang taong nabighani at naligaw ng isang kaakit-akit, ngunit nakakapinsalang kasinungalingan. Ito mismo ang ginagawa ng mga bulaang guro. Hindi lang sila nagpapakita ng alternatibong katotohanan, nagpapalabas sila ng spell sa kanilang mga kaakit-akit na personalidad. Nagpapalabas sila ng spell sa kanilang mga nakakakumbinsing pananalita. Nagpapalabas sila ng spell sa mga pangako na umaapela sa pagbibigay kasiyahan sa sarili at personal na kapangyarihan. Ang panggagayuma ay madalas na nagsisimula ng dahan-dahan. Nagsisimula ito sa paglikha ng pagdududa tungkol sa kasapatan ng gawa ni Kristo sa krus. Ang mga bulaang guro ay nagdaragdag ng mga kinakailangan sa kaligtasan na nagpapahiwatig na ang pananampalataya kay Jesus ay hindi sapat. Dapat mo ring sundin ang ilang mga patakaran. Dapat kang magsagawa ng mga partikular na ritual. Dapat mong makamit ang isang partikular na espiritual na karanasan. Iyan ang pagkakamali sa Galatia. Iginiit ng mga Judaizer ang pagtutuli at ang kautusan ni Moises. Sa harap ng ganitong laganap at nakakaakit na panlilinlang, paano makakatayo ng matatag ang isang mananampalataya? Ang pangunahing payo ay lubusan at ganap na mapuno ng salita ng Diyos. Hindi ito isang walang ginagawang gawain, kundi isang aktibo, masigasig na paghahanap. Ibig sabihin, higit pa ito sa basta pagbabasa o pakikinig ng sermon minsan sa isang linggo. Kasama rito ang nakalaang pag-aaral, sistematikong pag-aaral ng Biblia na naghahanap na maunawaan ang buong payo nito. Kailangan nating maging tulad ng mga taga-Berea na nagsusuri ng mga kasulatan araw-araw upang makita kung ang mga bagay na ito ay totoo. Ang ating una at pinakamakapangyarihang linya ng depensa ay isang malalim at nananatiling kaalaman sa katotohanan. Kung wala ito, wala tayong depensa laban sa tuso ng mga argumento ng mga bulaang guro. Ang ikalawang mahalagang elemento ay ang pagtatalaga ng ating sarili sa isang matino, nagtuturi na simbahan. Ang diwa ng maling doktrina ay buhay at malakas sa ika-21 siglo na lumilitaw sa mga sikat na kilusan na lumalayo sa Kristyanismo na nakabatay sa Biblia. Isa sa pinakamapaminsala ay ang prosperity gospel, tinatawag ding health and wealth o name it and claim it. Pisikal na malusog, material na mayaman at personal na matagumpay. Ginagawa nitong parang cosmic vending machine ng Diyos. Isa pang panlilinlang ay ang theological liberalism at progressivism. Madalas nitong tinatanggihan ang autoridad at kawalan ng kamalian ng kasulatan, ang kapanganakan ni Jesus sa isang birhen, ang pagtubos sa pamamagitan ng pagpapalit, ang pisikal na muling pagkabuhay, at ang walang hanggang paghuhukom. Nakikita rin natin ang pagdami ng mystical o hyper-charismatic na mga turo. Mas inuuna nila ang mga pansariling karanasan, mga paghahayag na labas sa Biblia, at emosyonal na kasiyahan kaysa sa kasulatan. Sa huli, ang legalismo ay patuloy na bumibighani sa mga mananampalataya.
Ito ay lumilitaw bilang mahigpit na mga batas at tradisyon na gawa ng tao. Sa mundong nagpapahalaga sa damdamin at karanasan, ang salitang doktrina mismo ay maaring magtunog malamig, pang-akademiko, at walang pagmamahal. Marami na yon ang nagsasabing hindi mahalaga ang pinaniniwalaan mo kundi ang pagkakaroon ng tapat na puso o pagiging mabuting tao. Sabi nila, gawa, hindi paniniwala, hindi ni relihiyon. Ngunit ito ay isang lubhang mapanganib at hindi makabibliyang maling paghihiwalay. Ang tamang paniniwala na siyang doktrina ay ang mahalagang pundasyon para sa tamang pamumuhay at para sa tamang relasyon sa Diyos. Hindi mo maaring paghiwalayin ang dalawa. Ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos ang nagtatakda kung paano mo siya sasambahin, kung paano ka makikipag-ugnayan sa Kanya, kung paano ka mamumuhay para sa Kanya. Ang tamang doktrina ay mahalaga sa pagkilala sa Diyos, kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili, hindi kung paano natin nais siya. Ang Trinidad, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang inspirasyon ng banal na kasulatan, pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi maliit na teolohikal na punto para pagtalunan. Sila ang mismong puso ng realidad na ipinahayag ng ating manlilikha. Ang magkamali sa mga ito ay hindi lang pagkakaroon ng maling opinyon. Ito ay pagsamba sa isang Diyos na gawa-gawa natin, isang idolo. Dahil sa palaging banta ng panlilinlang at ang lubos na pangangailangan ng katotohanan, ang panawagan sa bawat tunay na mananampalataya ay ang maging matatag sa katapatan. Hindi ito panawagan sa pagiging perpekto, kundi panawagan sa matatag na pangako ng puso. Manatiling matatag sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus mismo ang batong panulok. Huwag padala sa hangin ng pagbabago, sa mga panggigipit ng kultura o sa mapanlinlang na awit ng mga bulaang guro. Ipaglaban ng buong sigasig ang pananampalataya na inigay minsan at para sa lahat sa mga banal at ingatan ang mabuting ipinagkatiwala sa inyo ng banal na espiritu. Ang katapatang ito ay dapat aktibong isinasagawa. Maging masigasig na mag-aaral ng kasulatan, itago ang salita ng Diyos sa ating mga puso upang hindi tayo magkasala laban sa Kanya. Maging lubos na kasangkot sa isang lokal na simbahan kung saan ipinangangaral ang katotohanan at isinasabuhay sa komunidad. Bagamat totoo ang labanan at malaki ang mga panganib, tiyak na ang tagumpay. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, paki-like at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman. At huwag kalimutang panoorin ang aming buong serye ng pag-aaral sa sulat sa mga taga-Galatia sa playlist na nakalink sa ibaba.